baka marami pa po hindi masyadong naiintindihan yung climate change, bakit importante na dapat talaga natin bigyan tong pansin. Maybe you can give us po in a nutshell, no, why is climate change important, and then maybe we can also talk about some terminology na hindi masyadong Halimbawa, naiintindihan. ano yung carbon footprint? Ano ba yan Oo, talaga? ano ba yun? Oo. Greenhouse gases, Oo, ano ba yan? yung mga ganon. So, Commissioner Yeah, po, yeah. sige po, anong kahalagahan ng climate change po? Para at least aware po tayo, no? Why we should be aware, why we should help protect our environment. Yeah, tama po kayo, ano? Laymanizing climate language is one of our mandate, at ito po yung ating gagawin sa huling mga panahon ng Pangulong PBBM sa mahigit 2 taon. Oo. Ang utos po niya ay kailangan maintindihan ng ating mga kababayan kung anong ibig sabihin ng climate change at kung ano ang dapat gawin. Kaya gumawa ho tayo ng mga hugot. Hugot. Oo. Yung hugot, kasi mahilig yung mga kabataan diyan, pati yung ating mga man on the street, ano. So may hugot po ako. Tanungin natin yung ating mga kababayan, climate change ka ba? Bakit? Anong sagot po? Bakit po? Kasi ikaw ang pinakamalaking problema ng buhay ko. Grabe. Yung totoo ba yun? Ang climate change bang talagang pinakamalaking problema po natin? Hopefully, you're not sitting beside your spouses. Kung hindi, magagalit sila sa akin. Pero ano po, ang tawag po natin yan, climate change is an existential threat. Yan. Okay, oo. Ang ibig sabihin po niyan, bahay, buhay, kabuhayan, kasama ng pangarap ng buong pamilya, ang usapin tungkol sa pagbabago ng klima. Paano nangyari yan? Nangyari po yan dahil sa tinatawag nating anthropogenic activity. Nako. O yung gawang tao. Yan. Dati kapag may bagyo, mayroong baha, o mayroong mga calamities, we call it natural calamities, Yes. or we call it mga acts of God, ano? Oo. Ngayon pala, itong pagbabago ng klima, ito hindi na natural calamities. Ito hindi na acts of God, kundi acts of man, kaya anthropogenic activity. That's a new word, Yeah. anthropogenic activity, man-made. Opo. Okay. Opo, Oo. man-made na. Kasi dati lagi natin sinasabi, natural calamity, Oo. acts of God. Hindi ho pala. Oo. Dahil nakita ng Intergovernmental Panel on Climate Change, ito yung IPCC report. Yeah. Ito yung mga mahigit 200 katao na mga scientifico. Mayroon tayo dito 3 Pilipino ang sumali sa pag-aaral, at mayroon pa rin tayong mga nandoon sa United Nations, yung IPCC, UNFCCC, na nagsasabi na conclusively, gawang tao. Pangalawa, ang sabi nila, we reach a point of no return. Nako. Yan. Nako. Kumbaga, Oh. wala nang urungan. Kaya meron tayong pangalawang hugot dyan. Tanungin natin, Ano climate change ka ba? Okay. Climate change Bakit? po ba Bakit? kayo? Bakit? Bakit? Ang sagot dyan, kasi kasalan na, walang urungan. Kasalan na. Wala nang atrasan. Walang atrasan. Okay. Ang ibig sabihin dyan, we reach a point of no return. We reach a 1.5 degree already last year. Ang sabi, again, ng mga scientists, we reach a point of no return. Kaya ang tanong natin ngayon, next year ba babaha? Sagot, babaha. Nako, Hindi sure. lang natin alam kung saan. Oo. This coming summer ba mainit? Sagot, mainit. For Okay. sure. Kaya anong ginagawa ng ating pamahalaan ngayon? Oo. We need to have not only mitigation measure but most especially adaptation. Ano po bang ibig sabihin ng adaptation? Yeah. Okay. Hindi po ba ang sabi ng mga pilosopo, kung tiyatsa, kailangan magtiyatsa ka. Oo, sasayaw. Kung kailangan hindi sintonado. Yun yung pag-aangkop, pagbabagay, o we need to adapt. Yan. Oo. Ang adaptation po, ito ho'y hindi mahirap, pero kailangan lang nakahanda tayo. Bakit hindi po ito mahirap? Kayang-kaya ng Pilipino. Philippines is one of the most resilient country provided we know how to plan. Number 2, after planning, we need to implement the plan. We need to implement Commissioner? it with political will. Okay. Kamukha na lang ang ginagawa ng ating Pangulong
Marcos ngayon, ano? Oh. Pinapaimbestiga niya kahit sino kung saan makadating ang ebidensya. Kamukha din yan po isang uri ng mitigation na hindi na-implement. So, corruption is one of the problem Nako, Commissioner, I think why we will not be having a resilient country because we failed to implement adaptation and mitigation procedure.